Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Nako, matindi, mainit, very controversial ho ang pagsuko nitong ating tatalakayin na si Jeffrey Magpantay na tinuturo di umano na sangkot. Kasangkot ni Police Major di umano dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Mga kaibigan, sa puntong ito, kumustahin natin ang layunin ng pagsuko nitong si Magpantay. Kumustahin po natin ang lagay niya diyan sa ika nga po istasyon ng pulis diyan po sa Batangas, sapagkat nandoon po siya ngayon, nakahaika nga po ay sinurrender niya yung kanyang sarili. Bagamat hindi pa po pwedeng arestuhin dahil walang warrant of arrest, ay akusa niya pong sinurrender ang kanyang sarili dahil gusto niya po di umano na makipagtulungan sa hanay po ng pulisya sa investigasyon tungkol dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. But dito sa video ito na ipapakita ko po sa inyo, magugulat kayo mga kaibigan. Bakit kayo magugulat? Bigo ang hanay ng pulisya na ika nga po yung makipagtulungan pa sa investigasyon. Ito si Magpantay. Ay bakit sasabihin makikipagtulungan? Tapos bigo naman makuha ang ika nga po yung pakipagtulungan ito. Mga kaibigan, yan pong lahat at iba pa ang ating tatalakayin laman ng video na yan. Kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, inaanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating i-like ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako'y muling nakikiusap mga kaibigan, kung pwede lang, kapag may pagkakataon po kayo, patapusin po nating panuorin ang kabuuan ng vlog na ito. At nang sa ganon, lubos po nating maunawan. Heto na! Samahan niyo po akong panoorin. Pagkatapos niyo po nating mapanood, magbibigay po tayo ng kaunting komentaryo, public opinion, punto de vista na naaayon po sa ruling ng video na ito. Panoorin po natin. Sa inisyal na investigasyon, bigo pang nakuha ng mga pulis ang involvement ni Magpantay sa paggawanan ni Camilon. Bagamat ang malinaw pa lang sa ngayon ay handa naman itong makipagtulungan sa mga otoridad. Kusang sumuko ang driver ng pangunahing suspect sa pagkawala noong nakaraang taon ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa Batangas. Narito ang balita ni Paul Montibor. Martes ng magtatanghali, Enero 9 nang sumuko sa Balayan, Batangas Municipal Police Station ang umano'y driver ng primary suspect sa pagkawala noong nakaraang taon ng beauty pageant contestant na si Catherine Camilon sa Batangas. Kinilala ni Balayan Acting Chief of Police Major Domingo Ballesteros ang sumuko na si Jeffrey Ariola Magpantay. Dahilan ng pagsuko ni Magpantay ay para na rin sa kanyang kaligtasan. Sinasabit po niya yung sarili niya for investigation na hindi po siya nagtatago po sa public po. Kumbaga, wala po siyang tinatago at willing naman po siya, kaya po pasadadaan lang po sa legal process kung ano man po yung case na ipinayin po sa kanya. Sa inisyal na investigasyon, bigo pang nakuha ng mga pulis ang involvement ni Magpantay sa paggawanan ni Camilon. Bagamat ang malinaw pa lang sa ngayon ay handa naman itong makipagtulungan sa mga otoridad. Wala po ma'am, basta ang ano po niya is decision po ma'am na mas feel safe po siya kung nasa custody po, nasa PNP po siya mag-stay. Nahaharap si Police Major Alan De Castro at Magpantay sa kasong kidnapping at years illegal detention. Agad na isasailalim sa preventive custody ng mga pulis si Magpantay. Ayon sa PNP, malaking development ang kusang pagsuko ng Magpantay para sa mas mabilis na pagkakaresolba sa kaso. Kung lalampasan po siya ng warrant, hindi na po kami para po maghanap po sa kanya para
ma-arrestuhin po siya kasi nasa amin na po siya na nag-i-stay. Yun po yung advantage po na just in case po na may lumabas na warrant of arrest sa kanya, ay nandun na po siya sa amin. Matatandaan si Camilon ay huling nakita noong October 12, 2023 sa mall sa Lemery, Batangas bago ito mawala. Para sa Okay, alright. Shoutout. Maraming salamat. Ipahintulot ang paggamit ng inyong video clips. DCR 1026. Kung may pagkakataon po tayo, suportahan din po natin yan. Okay! Andito na tayo. Mainit na ika nga po'y usapin. Ha? Talagang baka ito'y tanim. Kung doon sa ika nga po'y mayroong mga tanim abogado, baka ito'y tanim suspect naman. Ha? Ay, bakit ko po nasabi ito mga kaibigan? Ay, tatalakayin natin yan. Ay, dahan-dahan tayong magtatalakay dito. Ha? Maliwanag po mga kaibigan, ayon po dito sa ruling ng video, dito tayo nagbabase na bigo ang PNP na humahawak dito kay magpantay diyan po sa Batangas na makipagtulungan tungkol dito sa kaso ni Catherine Camilon na nawawala pa hanggang ngayon. Abay, matindi. Nakakaloko na ito mga kaibigan sapagkat sa bandang dulo ay sasabihin naman na handang makipagtulungan itong si Magpantay kaya nga kusang sumuko dito sa mga pulis. Ay aba, ay nasaan doon yung handang makipagtulungan? Bigo nga, di ba? At saka walang ang importanteng mahalaga dito. Yung sinumpaan sa salaysay, mga kaibigan, na authenticate kaharapang abogado, kusa niyang ika nga po sinasabi ito sa salaysay kung ano man ang ika nga po yung tawag dito, kinalaman niya dito ho sa pagkawala ni Catherine Camilon. Yun po ang marinig natin, official statement o nitong si Magpantay. Hindi yung puro kuro-kuro na galing kay Magpantay na useless, di ba? Ay ano pa ang ginagawa mo dyan sa hanay ng pulisya kung bakit ka sumuko? Dapat ang tinarin mo sa kukuti mo Magpantay kung sumuko ka, ay nakahanda na ang apidabit mo. Kung may kinalaman ka ba o wala. Ay ngayon ilang araw ka na dyan sa hanay ng pulisya. Diyan ka natutulog. Ay wala ka man lang apidabit sa laysay na ikaw nga sinumpan. At nang sa ganun po, malaman dito na ikaw nga po'y ang katotohanan. Sapagkat ikaw ay walang duda na in-identify ng buhay na testigo na ikaw ang humawak at naglipat dito sa katawan ni Catherine Camilon. That's why ay alam na alam mo kung saan dinala si Catherine Camilon. That's why alam na alam mo kung buhay pa o wala ng buhay itong si Catherine Camilon. At alam na alam mo din higit sa lahat kung sino ang tinuturong utak dito o nag-utos sa iyo. Alalahanin po natin, walang iba mag-uutos dito dahil ito ay police bodyguard driver ni Police Major. Mga kaibigan, at kahit lumalabas sa investigasyon ng tinuturong utak dito di umano ay si Police Major. But ayon nga ho dito sa ruling ng video ay ayaw makipagtulungan ito, bigo. Kailan ka pa magkikipagtulungan? Ilang buwan na nakalipas, may 2 buwan na. Sana naman ay lumutang ka. Paglutang mong ito ay huwag mong guluhin ng investigasyon. Alam kong planado ang paglutang mo sa turo ng iyong abogado. At siyempre, mayroon pang iba ikaw koneksyon na nagturo kung bakit ka lumutang. Huwag sana dumating sa punto, Mr. Magpantay. Huwag sana dumating sa punto na ibahin mo ang istorya para lang pagtakpan ang iyong ikangay pagkakasangkot di umano dito sa pagkawala ni Catherine Camilon. Katulad nga po ng nasabi ko, hindi po ito lulutang ng hindi planado. Mga kaibigan, hindi po ito lulutang na ikakapoy. Memorize niya na
pinag-aralan kung ano ang sasabihin niya sa affidavit, ba't hanggang ngayon po ay walang affidavit? Medyo nakikita ko na nakikinikita ko na sa bulang kristal kasama ang aking public opinion. Kung ito ay tunay na talagang ididiin, itong si Police Major ay nagbigay na ito ng affidavit. Ay bakit hindi nagbibigay? Ano pa ang plano mo? Plano mo bang ibahin ang takbo ng investigasyon? Plano mo ba, Mr. Magpantay, na pasinungalingan lahat yan? Kaya hindi ka pa nagsasalita? Napanood ko sa isang malaking istasyon. Ayaw kang pagsalitain ng iyong abogado tungkol sa kaso ni Catherine Camilon. Sana huwag dumating sa puntong ito. Kung ano man ang tunay na nangyari, tama karapatan mo na hindi magsalita. But para sa akin, kung gusto mong malinis ang iyong pangalan, kung wala ka talagang kasalanan, dapat nagsasalita ka na. Ay, bibim-bibi ka dyan eh. Binibibi ka. Ano ang pinangahawakan natin dito na makikipagtulungan, subalit bigo pa rin ang ating pulisya sa tinatawag na pakikipagtulungan nitong si Magpantay. Mga kaibigan, abangan po natin ito katulad nga po ng nasabi ko. Kung hindi po ito magsasalita ilang araw, ay marami po ang nagsasabi, lalo na po sa public opinion, na ito ay isang tanim. Si anong tanim? Parang kamuting kahoy lang Kung may tanim abogado ko, baka ito'y tanim suspect. Ito ay pakawala at sa ganun po, lituhin, gumawa ng panibagong anggulo. At nasa ganun po, magkaroon ng distract dito sa kaso. But anyway, kahit ano pang gawin nyo na pagdidistract dito, gumawa kayo ng anumang anggulo. Kapag mayroon ng matibay na ebidensya laban sa inyo at sa utak nito, hindi po kayo makakalusot sa mata ng ating batas. Beno mga kaibigan, sana ho nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Inip na ang taong bayan. Kung bakit ilang araw na ito sa impilin ng pulisya ay hindi nagsasalita. Ano man ang kinalaman niya. Kung may kinalaman siya, okay, magsalita. Kung wala, magsalita din. Kung ano mang anggulo ang pinaplano mo, magsalita ka na. Diyan lalo nagiging maraming duda ang taong bayan. That's why marami nagsasabi, ilipat na sa NBI itong kasong ito. Maraming salamat. Ito po ay hindi tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man ang naririnig nyo dito, yan ay pawang public opinion na nababase sa related, na po yung nababase diyan po sa rolling ng video. Pasensya na po, masakit ang aking lalamunan, kaya medyo ang audio natin ay ganito. At huwag po kayong matakot, karapatan nyo po magbigay ng public opinion diyan sa comment section. Yan ay buong puso ko pong irerespeto. Abangan po natin mga latest update pa tungkol dito. Nako po, sa pagkawala ni Catherine Camilon dahil naiinip na ang taong bayan gustong malaman kung ito nga ba ay buhay pa o wala ng buhay. Yan po ang kapanapanabik na ating police story sa susunod po nating vlog. Maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Bye-bye. Palakpakan.